Yeah, what's up? What's up? So, documentation lang to, ano? Ano bang paano tamang handle? Ano okay na yan? Yan, dapat na. So, hello. Nandito na naman ulit tayo sa panibagong. Hindi ko alam kung anong episode. Documentation lang about thoughts, no? We're just making some thoughts and opinions and about what's happening. Well, lately, call center kasi ako. No? So, nung call center ako, dito sa call center, we have team. Approximately, we're having 15, yun yung pinaka-maximum. And hindi ka na magkakaroon ng team pag 10, dissolve na yun. Parang ganun. So, I have a team. We actually have 12 or 13 members. Kasi yung iba, let me tell you later. 12, 12 members, okay? Dito sa kumpanyang 'to, dito sa industry na 'to, napaka-importante ng attendance. For sure naman sa lahat naman siguro ng industry, your presence is very important. Kaya nga yung ang medyo lagi kong pumapasok sa isip ko yung may mga sakit, nakakaawa talaga sila. They want to help or they want to go to a something or to somewhere or gusto nila magtrabaho, hindi sila makapagtrabaho kasi may malala silang sakit. So, medyo naawa talaga ako. But again, now na maayos-ayos ang ating kalusugan, we're healthy enough to work, go to job. So we're blessed and grateful kasi meron tayong ganong klaseng kalakasan. Diba? So ano nga ba pag-usapan natin? Ayun na nga, attendance. May pagkamot eh. Yung attendance namin, nung una kong pasok dito sa job, almost 85 to 90% yung attendance namin. Okay. So far, lately, gumaganda naman nung una. Tapos, nung mga nagtagal-tagal, may mga nag-resign na. At ang pinaka-problem sa attendance namin is yung mga late. Yung late talaga. Kasi, malate ka lang ng 1 minute or 2 minutes, meron na siyang effect sa percent yung attendance mo. Like, for example, 1 minute ka na absent, mga 0.1. Basta, hindi ko alam yung computation, pero mga ganun, may bawas na agad siya. Okay? So, ganun yung, ano ko, ganun yung ano namin, ganun yung setup namin when it comes to attendance. Lalo na kung absent. Siyempre, 100% ng attendance, ano mo, tanggal na agad dun. So, as a team, affected yun, malaking bagay. So, like for example, umabsent yung isa, which is we're 12 members. Sabihin natin, isang umabsent, siyempre, bawas na yun. You can do math, ano, percent and probability. You can do it. Hindi ko alam yung mga percent. Hindi naman ako makabisado. Pero ganun na nga yung mangyayari. Malaking epekto yun. So, lately, this month of, anong buwan yun? February, parang ilang beses na kami pinatawag ng manager namin. Hindi para pagalitan. But to remind how important the attendance is. Ano yung mangyayari pag, alam mo yun, hindi kayo nagkaroon ng magandang attendance. First, there's a chance na ma-dissolve yung team. What does it mean? Mapupunta ka at mapupunta yung ibang miyembro ng team sa iba't ibang team.
Basically, maghihiwa-hiwalay kayo sa kumbaga sa Tagalog. At bakit hindi maganda yun? For of course, we're gonna have a new team. Panibagong pakikisama yun. Panibagong, panibagong setup. And again, panibagong schedule yun. Yun yung malaki ding effect. For example, maganda na schedule mo, nalipat ka pa dun sa hindi magandang schedule. Which is hindi rin maganda. Ano pa effect pag ano ka? Of course, sahod. Siyempre, pag ano yung attendance mo, affected din sahod. Yung ganun. Pangalawa, nagkakaroon ka pa ng kaaway. What does it mean? Siyempre, pag absent yung isa na sobrang sipag at committed, there's a chance na magkaroon siya ng, ano ba to, absent ng absent. Naapektuhan ako. Ako na masipag. Alam mo, tigil. So, lately, this month of February, lagi kami pinapatawag ng manager. We're actually sinasabihan na at nire-remind kung gaano ka-important yung attendance. At lagi kami tinatanong bakit ganito yung attendance. So, lately kasi bumabagsak yung attendance namin. May iba kaming team na may mga valid reason. Like for example, one of my teammates doon talagang na ano siya, may pneumonia. So, nagkaroon siya ng pneumonia. Ayun, valid yun kung bakit siya umabsent at bakit siya wala. Which is none. Pero yung iba kasi, uma-absent ng walang pasabi at walang malalim or valid na dahilan. Excuse me. Ano? Ano? Kinilig. Ano? And baliktad. So, syempre kami, affected kami. Lagi kami pinapatawag. Ay, hindi naman kami yung may kasalanan. Gets mo? As a team, parang yun yung magiging mali natin. Ako na committed. So, I always think about it. What are those reasons kung bakit nga ba uma-absent ang isang tao sa trabaho niya? Lalo na kung hindi naman valid. May mga rason tayo. Sobra. Pero para sa akin, isa talaga sa mga dahilan nito kung bakit nagiging uma-absent at hindi nagiging commitment yung isang tao sa isang trabaho o sa business. Sa business, naku, sa business, ang business is actually a high demanding industry. Kung magtatayo ka ng business, dapat lagi kang present. I'm gonna tell you that. Kasi the way you're absent about your business, there's a chance na matagal siyang maging successful or hindi siya maging successful. Which is hindi maganda at hindi natin gusto yun. So, dito nga, sa basic lang na trabaho, papasok ka lang. Puta, alam mo naman na yung ano, kung paano yung mga proseso, alam mo na yun. Pero the challenge is, committed ka ba? Diba? Yun yung laging ano dun. So, yun yung inaano ko. Tapos lagi kong tinatanong, bakit kaya pala absent sila? Alam mo una kong tinanong, alam mo kung ano yung una kong ginawa? Sa I look myself, tinignan ko yung sarili. Bakit nga ba ako hindi umabsent? Yun yung dahilan. Ah, Pumasok sa isip ko na, is it because of my wife? Malaking bahagi yun kasi inspiration. Or is it about the goal that I have? Malaking bagay din yun. Ito na yung mga dahilan pala yung sinasabi ko. Ba't hindi ako pala absent or pala late? Well, nalate din ako, pero hindi siya yung late na talagang OA na late. About 1 minute, mga ganon. Nako, ayoko ng ganon actually. Yung mga factors yung I have goal because of my wife. I'm responsible to her. Kailangan ko siyang pakainin.
So, food, shelter, safety namin, then health. Kahit papaano, eh, mag-provide ako ng health benefits sa aming dalawa. Gym, gym membership, o kaya healthy foods, o kaya, yun, mga basic necessity sa aming katawan. Yun yung pinaka main reasons ko kung ba't hindi ako umabot. And other, ano na is, dahilan, yung ano, yung business, siyempre, ang puhunan. Hindi nga kami gumagala eh. Hindi rin kami malaluho. So, hindi ko siya big deal sa akin, di ba? And then, pumasok din sa akin, ba't ganito pala yung ugali ko, no? Maganda yung practice ko when I was a kid, elementary days, when it comes to attendance. Let me give you some background. 11 minutes na, sobra na to sa YouTube. Baka naman YouTube. Bigyan nyo naman ako ng mga million views. Diyan lang. So, ayun. Nung bata kasi ako, elementary kami dun sa UWAS Albay, sa Bicol. Ang pasok namin dun whole day. 7 o'clock ng umaga. Ang pinaka-last subject namin is gonna be 11, kung hindi ako nagkakamali. Then 12, uwi na kami para kumain ng tanghalian. And 1, pasok ulit for other subjects. Then 4 alas 4, uwian na namin. 5 kami nakakauwi or 6 kapag may practices, which is nakaka-enjoy yun sa bata. Sabi ko, ba't dun kasi, ang mga teacher namin at yung sistema ng papa ko, hindi ko alam kung paano binild. Pero pag umabsent ka kasi talaga, ang laking konsensya. Ang laking konsensya. Ganito, absent ka ng isang araw, yung teacher sa'yo galit. Yung mga klase mo, parang ang laki na nang nawala sa'yo. No? Na, hindi ko na sila nakita last Monday. Parang nag-iba na yung ugali nila. Ganon yung impact. Yung sa papa mo naman or yung sa parents, papagalitan ka din. Oh, ba't di ka pumasok? At saka, wala ka na, ano bang gagawin mo? Ba't hindi ka papasok? Tsaka lang sa bahay, manonood ka lang ng TV. Di ba parang, ang cringe. Parang, at saka yung papa ko, hindi ka na dapat pagsabihan, pumasok ka. Wala kang ibang gagawin, pumasok. Walang, walang mensahe o remind yung papa ko sa amin ng gano'n na parang, oh, pumasok ka, lagi. Hindi, basta, kailangan mo lang pumasok. Parang gano'n, nakaano na siya sa'yo. Parang tinatak sa'yo ng hindi sinasabi. Or, alam mo yun, tinanim sa'yo nang hindi mo na sabihin na tatanim kita. Hindi, tatanim ka lang talaga. Ganun lang ba? Yung speechless, tanim mo. Hindi yung sasabihin, itatanim kita. Yung mga ganun ba? Hindi ganun. Talagang itatanim ka lang. Ganun yung pagpapalaki sa amin. Walang words. Walang ganun. Pero pag sa mga bad na may mga words. Ganun. Yun yung setup sa amin. Parang, tapos pasok ka na. One time, tsaka isa pa yung sa cutting. Yung setup kasi dun sa Bicol. Karamihan dun, yung mga kakilala mo na. Kaya pag nag-cutting ka dun, kaninong anak ka? Yung ganun. Kay Buboy Tabi. Buray ni na kay Buboy. Bukas makalawa, babalitaan na yun ni Papa. Kukutusan ka na. Ganun yung cutting sa amin. Pero, yung ganun, hindi pa ako nakaranas ng cutting. Pero may times na parang yung mga bad yung magagawa sa school or yung mga ginagawa mo sa school, mababalitaan na agad yan. Kasi very small lang yan. Very small, ano lang, syudad. Di syudad, bayan. Maliit lang na bayan. Pero magkakakilala na yung mga tao. Siyempre, parang pag nakakita kang
umuwi agad, umulis, kaya yung word na loop, nag-loop na naman ika. Pag may nakakita sa'yo, ang ina nakakaya ka. Yun yung parang factors kung bakit maganda yung practice, yung konsensya. Tapos, the fear of criticism. Siyempre nakakahiya para absent ka. Parang ganun, may hiya ka na lang sa sarili. Dito, sa corporate job, na-apply ko yun. Kasi nakakahiya naman talaga eh. Ma-absent ka. It's actually a reflection of not committed to something. Pumayat ba ako? Kung anong camera lang. Well, not committed to something. Ano ibig sabihin? Sa pag-a-apply kasi ng trabaho, para ka rin nanliligaw. Nilapag mo yung resume mo, sinabi mo dun sa nag-interview sa'yo, sa employer, na you're gonna go to job every day. Hindi naman every day, just upon schedule na sinabi. So, yun yung sasabihin mo. Maniniwala sa employer. Sinagot ka ngayon ni employer. Ngayon na nandiyan ka na. Hindi ka na ngayon makapag-commit. Which is a bad habit. Ganun din naman sa relationship, di ba? Nung una ka nanliligaw, ang ganda-ganda pa ng mga nilalapag mo. Flowers, chocolate, time, updates. Tapos nung wala ka nung nandun na kayo, wala na. Hindi na committed. Sabi niya sarili niya, ay, hindi ko pala kaya. So, alis na siya. Same din with the job. Ang dami pang affected pag ikaw yung absyonero. Alam mo kung bakit? It's either, kung dun sa job, hindi ka committed. What more dun sa relationship? What are the odds? 'Di ba? What are the odds? Or what are the chances na dun sa job na yun magtatagal at dito sa trabaho na to, 'di ba? It's already, kumbaga, an indicator behavior sa mga maliliit mong ginagawa at dun pa lang sa mga practices mo. So, the best thing that I could say, advice or reminder to everyone who is listening, who is actually watching this video. This is from Jordan Peterson. Not exactly the words, but the idea. If you find something or someone that you think, you feel that you want it, that you want her, that you want him, go for it. Be committed on it. No matter how circumstances came. And then dun mo na malalaman at dun mo na ma-figure it out and on the process, along the way, kung para sa iba talaga yun. So, ladies and gentlemen, maraming salamat sa oras. Ginawang ano eh, webinar. Well, yun lang ngayon yung ano ko, yung pinaka, ano mo yun, hanggang idea lang muna ngayon. So, ang ganda ng outro ni ano, yung nakalimutan ko na, John Agassi. Basta, sabi niya, mali ako, tama kayo. Na-reverse psychology agad eh. Do what works for you. Yun yung outro niya, napakaganda. Idea. So, yun lang. So, maraming salamat ulit sa time, sa oras. Next time ulit, ang gwapo ko dito sa ilaw na to. Ciao.